Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, narito tayo sa mga araw na kung saan ay madalas ang pinag-uusapan ay ang isang napakalaking himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ay ang kanyang paglakbay sa loob ng isang gabi lamang mula Masjidil Haram patungo sa Masjidil Aqsa at ang kanyang pag-akyat sa mga kaantasan ng langit sa loob ng isang gabi lamang, mga kapatid. Subalit sa pangyayaring ito, mga kapatid, ano yung pinakamahalaga? Pinakamahalaga na kautusan na iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay ang pagdarasal. Dahil ang pagdarasal, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay hindi katulad ng ibang mga kautusan na bumababa si Jibril alayhis salam, si Anghel Gabriel, bumababa dito sa lupa at dala-dala niya ang mga kautusan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero itong pagdarasal, mga kapatid, ay dala-dala ni Jibril, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungo sa mga kaantasan ng langit. Ibig sabihin ay pinaakyat pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa siya ay nakaabot na doon sa tinatawag na Sidratul Muntaha. Ito yung sinasabi ng mga ulama, pag tiningnan natin sa tafsir, ay Shajaratun Nabaq, puno na tinatawag na Nabaq. Ito yung makikita natin na ipinaliwanag ng mga ulama. Ito ay nasa ikapitong antas ng langit, at sa ibang tafsir ay makikita natin ay sa taas ng ikapitong antas ng langit, na dito ipinag-utos ang pagdarasal, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Sidratul Muntaha, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay isang puno na napakalaki, na tulad ng sinabi natin na matatagpuan sa taas ng ikapitong antas ng langit, na ipinaliwanag ni Ibnu Mas'ud na dito nagtatapos ang anumang ibinababa mula sa itaas nito, at dito rin nagtatapos ang anumang iniaakyat mula sa ibaba nito. Makikita rin natin sa pagpapaliwanag naman ni Ibnu Abbas ay dito nagtatapos, ay dito naghahanggang ang kaalaman ng mga propeta. At sa kabila nito ay hindi na nila napag-aalaman. Makikita naman natin sa ibang pagpapaliwanag, ang Sidratul Muntaha ay dito nagtatapos ang mga kaluluwa ng mga taong mga mananampalataya. At marami pang iba, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa punto natin ito, ay tingnan ninyo, mga kapatid, dito ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang 50 bisis ng pagdarasal sa loob ng isang araw. Kaya nung bumaba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nadaanan niya si Musa alaihi salam, kasi ilan sa mga propeta ay natagpuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kantasan ng langit. Pero nung madaanan niya si Musa alaihi salam, ay tinanong niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ilan ang ipinag-utos sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, at nabanggit sa kanya ni Propeta na 50 bisis sa loob ng isang araw ang ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ano ang sinabi ni Musa alayhi salam? Sinabi niya, irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif.
bumalik ka sa iyong Panginoon at maghingi ka sa Kanya ng bawas. Bawasan yung 50 bisis ng pagdarasal sa loob ng isang araw. Fa inna ummataka la yutiquna dhalik, sapagkat katotohanan na ang iyong mga umma ay hindi nila makakayanan ang 50 bisis na pagdarasal sa loob ng isang araw. Kaya bumalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hiningi niya doon sa Allah na bawasan ang 50 bisis na pagdarasal sa loob ng ibig sabihin ay isang araw, at binawasan naman ito sa kanya ng Allah ng 5 at nagiging 45 na pagdarasal sa loob ng isang araw. At bumaba na si Propeta at nadaanan naman niya si Musa alayhi salam, at ganun din mga kapatid. Pinabalik din siya ni Musa kay maghingi ka pa sa Allah ng bawas dahil hindi makayanan ng iyong mga umma, mga pamayanan, na isagawa ang ganito kadaming pagdarasal sa loob ng isang araw. Alam na ni Musa alayhi salam kasi mahaba rin ang kasaysayan pagdating sa mga kasaysayan sa panahon ni Musa alayhi salam. Hanggang sa pabalik-balik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa 5 bisis lang ang natira na pagdarasal, at nadaanan niya pa rin si Musa alayhi salam at pinababalik pa rin ni Musa alayhi salam si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit ano ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaytu minhu. Tunay na ako ay bumalik na. Pabalik-balik na ako sa aking Panginoon sa Allah subhanahu wa ta'ala, at nababawasan ito hanggang sa ako, sabi niya, ay nahihiya na sa Kanya. Nahihiya na akong humingi ng bawas ang 5 bisis na ito na pagdarasal. Yan ay nabanggit sa, ibig sabihin, sa Sahih Muslim. At dito naman sa Sahih Al-Bukhari, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'altu Rabbi hatta istahyaytu. Naghingi na ako sa aking Panginoon na bawasan hanggang sa dumating na sa punto na ako ay nahihiya na. Nahihiya na ako. Walakin arba wa usallim. Subalit, lubos kong tinatanggap na ito, at ako ay tumatalima sa kautusan na ito, na kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi na bumalik si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung 50 bisis na pagdarasal na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, na naging 5 bisis na pagdarasal, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang 5 bisis na ito, sa isang bisis ay i-times mo ng 10 ay magiging 50 bisis o kaya 50 mga pagdarasal. At parang wala rin na bago, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, dahil sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga gantimpala, yung mga hasanat, ipagkakalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito rin natin matatagpuan ang kautusan, ang ibig sabihin ng kautusan, ang privilege na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, na pag ikaw ay maghangad ng isang kabutihan, pag hindi mo ito nagawa, ay mayroon ka ng isang hasana, isang kabutihan. Maghangad ka lang ng isang bagay na mabuti at hindi mo nagawa, mayroon ka ng record na isang kabutihan. At kapag nagawa mo ito, ay mayroon ka ng record na 10 kabutihan. Samantala, pag ikaw ay naghangad ng isang masama, at kapag hindi mo ito nagawa, ay wala kang record na masama. Pero kapag nagawa mo ito, ay mayroon kang record na isang masama. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakarami ang ipinagkaloob sa ating pananampalatayang Islam para sa ating mga mananampalataya, para sa ating mga Muslim. Biruin mo na binigyan tayo ng Allah na kung saan ay pinagaan niya sa atin. Yung mahirap ay pinagaan niya sa atin. Kasi sinabi niya sa banal na Quran, Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala,
Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Nais ng Allah na maging magaan ang mga kautusan para sa inyo. Maging magaan ang mga kautusan para sa inyo. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Kaya binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na yung mahirap ay binigay niya o ginawa niyang maging magaan. Yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. At nilikha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao na da'if. Anong ibig sabihin ng da'if? Mahina. Mahina lang. Mahina ang pagkakalikha. Sa pagpapaliwanag ng mga pantas, mahina ang pagkakalikha sa tao. Tingnan yung katawan natin, yung mga balat natin, hindi bakal. Mahina yung pagkakalikha ng Allah sa tao. Mahina ang ating katawan. Paliwanag ng mga pantas, hindi lamang sa pagkakalikha, kundi mahina sa irada. Anong ibig sabihin ng irada? Yung pagkahilig. Pagka meron kang gusto, napakahina mo. Meron kang gusto, meron kang hilig, napakahina mo. Mahina sa tinatawag na yung azima. Ibig sabihin yung azima, pagpapasya. Mahina sa pagpapasya. Dapat na magpasya ka pero hindi ka nakakapagpasya. Mahina rin sa tinatawag na iman, pananampalataya. Kasi yung pananampalataya natin ay lagi nang bumababa, umaangat ng konti pero madalas ay laging bumababa. Mahina rin tayo sa tinatawag na babae, mahina rin tayo sa tinatawag na syahwa, yung pagnanasa, at mahina rin tayo sa tinatawag na pagtitiis. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kunting bagay lang ay hindi ka na makapagtiis. Hindi ka na makapagtiis. Kung mayroon kang gustong marating, mayroon kang ambisyon, kasi mahirap sa taong Muslim na walang ambisyon, walang gustong marating. Ang isang taong Muslim dapat mayroon siyang ambisyon. Ambisyon niya na matuto bumasa ng Quran. Ambisyon niya na matuto magbasa ng Arabic o magsalita ng Arabic. Ambisyon niya na maturuan niyang kanyang mga anak, maturuan niyang kanyang pamilya. Ambisyon niya yung kanyang mga kapatid, yung kanyang mga kamag-anak ay may palaganap niya sa kanila ang pananampalatayang Islam. Kailangan sa isang taong Muslim, mayroon siyang ambisyon. Hindi yung ikaw ang problema. Dapat ikaw ang mag-solve, ikaw ang mag-resolve o kaya ay magbigay ng maghanap ng mga solusyon sa mga problema. Hindi ikaw yung problema. Dapat yan ang katangian ng isang taong Muslim. Pero dahil sa mahina tayo, wa khuliqal insanu da'ifa. At nilikha, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao na mahina. Mahina ang pagkakalikha sa kanya, mahina sa kanyang kahiligan, hindi niya makukontrol, mahina sa kanyang pagpapasya, hindi nakakapagpasya, mahina sa kanyang pananampalataya, mahina, bumababa ang kanyang pananampalataya, mahina sa pagtitiis, mahina sa babae, mahina sa mga pagnanasa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi natin nakukontrol ang ating mga sarili. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, yakapin natin ang banal na Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, upang manatili na magiging malakas ang ating pagkatao, magiging malakas ang ating pananampalataya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol sa detalye ng paanong pamamaraan ng pagdarasal o kaya ay mga oras ng pagdarasal, ay dito na yan ipinag-utos o itinuro kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mismo si Anghel Gabriel, si Jibril, dito na itinuro sa lupa noong makababa na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.